Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Leviticus na po pala tayo, Chapter 2. Handog na pagkaing butil. Ang napunta pong verse sa akin is verse 1 to 3. So, basahin po natin. Kung may naghahandog ng pagkaing butil kay Yahweh, ang ihandog niya ang mabuting uri ng harina. Bubuhusan niya ito ng langis ng ulibo at bubudburan ng insenso bago dalhin sa mga pare. Ang paring namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina kasama ang langis at lahat ng insenso para sunugin sa altar bilang tanda na ang lahat ito'y inihandog kay Yahweh. Ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira sa handog na pagkaing butil ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat ito'y bahagi ng pagkaing handog sa akin. Amen po. So noon, sa lumang tipan, kung paano tayo maghandog sa Panginoon, yung magandang uri ng ating mga na-harvest, na pananim, o kaya hayop like baka, kambing, ganyan yung susunugin yun. So maamoy ng espiritu ni Yahweh, diba? Diba? Noon pa lang is ang espiritu ng Panginoon is andyan na. So sa bagong tipan natin ngayon, kung paano tayo maghandog sa Panginoon sa pamamagitan ng ating tithes or offering, na kapag nagtrabaho tayo, bibigay tayo ng 10% sa ating simbahan. So, ang tithes po is ginagamit ito sa ating simbahan. So, minsan, doon sa church namin, meron silang ibang church na binibigyan. Sa Nigeria po ata yun. So, yun. At saka yung iba, so kitang-kita ko naman na ginagamit nila sa church. At saka, syempre, kailangan din ng ating pastors. Nasa Bible naman po na magbigay po tayo nag-share sa atin ng preaching ng salita ng Diyos sa mga pastors po. Yun po. Nabasa ko po yun sa Bible. Yan lang po. Amen. Leviticus chapter 2 verse 1 to 3. Kapag may nag-aalay ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon, gagamitin niya ang magandang klaseng harina at lalagyan niya ng langis at insenso. Dadalhin niya ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Kukuha ang pari ng isang dakot na pinagsama-samang harina at langis at susunugin niya ito sa altar kasama na ang insenso na inilagay sa harina. Susunugin niya ito na pinakaalaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang natirang harina ay para kay Aaron at sa kanyang angkan. At ito ang pinakabanal na bahagi na mula sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Amen. Leviticus chapter 2 verse 7 to 9. Kung luto naman sa kawali ang handog na pagkaing butil, kailangang ito ay gawa din sa mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang mga pagkaing butil na handog kay Yahweh ay dadalhin sa pari. Dadalhin naman niya ito sa altar. Kukunin ng pari mula sa handog ang bahaging pang-alaala at susunugin sa ibabaw ng altar bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Levitico chapter 2 verses 10 to 11. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y ganap na sagrado sapagkat kinuha sa pagkaing handog kay Yahweh. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang handog na pagkaing butil na may pampaalsa,
sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampaalsa o pulot kung ito'y ihahandog sa akin. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa pangalawang chapter ng Leviticus, verses 12 to 13. Ito po ay slot ni Bro Ian. For the meantime, tayo po muna. Ang sabi po dito, kung unang bunga naman ng halaman ang inyong ihahandog, huwag ninyo itong susunugin sa altar. Itimplahan ninyo ng asim ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag ninyong kakalimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang salt po ay, kung ating iisipin, ito po ay preservatives. So, nangangahulugan na longevity. So, yung utos sa atin, yung mga unang ani, first fruit, ay dapat sa Panginoon talaga at hindi lang basta-basta magbigay tayo, kundi yung pinakamainam ang para sa Panginoon. Leviticus chapter 2 verse 14 to 16. Sabi po dito, if you bring a grain offering of first fruits to the Lord, offer crushed head of new grain roasted in the fire. Put oil and incense on it. It is a grain offering. The priest shall burn the memorial portion of the crushed grain and the oil, together with all the incense, as food offering presented to the Lord. Amen po.